Napaka-solid guys yung parts na ginamit. Oh. Hindi basta-basta. So, what's up guys? And welcome back sa ating channel. For today's video guys, papakita lang natin guys yung ibang features dito sa ating SMSL na AL400 na high resolution power amplifier. So, last video guys ay nireview natin itong amplifier na to. Pero dito sa kanyang features ay hindi natin na flex yung buong buo niya na features. Tapos, na-testing na rin natin to guys sa last video natin. So, pakicheck na lang guys yung isang video natin dito sa AL400 na power amplifier. Tapos, last video sinabi natin na kung gusto natin buksan is bubuksan natin. So, meron tayong nakita comment doon na pwede ba buksan para makita yung laman. Ngayon, bubuksan natin, papakita natin sa inyo pati yung kanyang features. So, sa mga bago palang pasok guys na hindi nakakita sa ating review nito, is brand name pala nito guys na amplifier na to is SMSL. So, ito. Ito yung kanyang brand. So, ito yung kanyang pinaka-user manual guys. Tapos, yung model nito is AL400. Bali dito sa harap guys, ito siya. All-purpose kasi ito guys. Yan, pwede siya natin magamit sa volume control. Tapos, meron din tong push button. So, kapag kinik natin tong gitna guys, ay mapupunta tayo sa kanyang pinaka-menu. Dito sa amplifier. So, papakita natin guys. Kapag pinindot natin yan, mapupunta tayo dito. Tapos, kapag inikot din natin guys, ay pwede natin siya ma-select dito sa kanyang mga features sa kanyang display dito guys. Yan. So, all-purpose itong gamit na to. Itong nasa harap mga guys. Pwede siya sa volume, pwede sa switch, pwede sa selector. So, sa upper side guys ito, meron siyang butas. Bali yung function ito is exhaust po ito guys sa init. So, kapag ginagamit natin yung amplifier, so dito lalabas yung mga init. Merong butas sa taas, meron din sa ilalim. Tapos, naka-rubber fit po siya. So, dito guys sa back portion niya, dito na side is input po ito guys. Sakaling gagamit tayo ng kable patungo sa laptop or computer. Pwede rin gagamit tayo nito ng mixer guys, EQ and crossover. Pwede siya. So, meron siyang phono input, AUX input. Isa guys ito, yung nabanggit natin sa last video is screen display yung sinabi natin. Merong nag-comment doon na ground daw ito. Yun o. Ito yon number 4. So, yung nakalagay dito is display screen. Nunod lang natin guys yung pinaka-manual niya. Tapos, meron siyang HDMI, USB, optical na input. Ito guys ay antenna po ito para mataas yung sagap ng ating Bluetooth device or yung na-connect sa ating amplifier gaya ng cellphone. So, dito na side is ito na yung pinaka-main output guys, papuntang speaker. Oh. Ayan, speaker out. Dito yung right, tsaka left channel. Dito na side guys, ito yung kanyang power switch. Yan. So, kapag gagamitin natin, pindutin lang natin pataas. Tapos, ito naman yung kanyang easy cord. Pwede siya matanggal, oh. Yan. So, kagandahan sa amplifier na to is, yung kanyang easy input is pwede sa 100 hanggang 240 volts. So, safe pa rin guys kapag ginagamit natin dito sa Pilipinas. So, ngayon guys, bubuksan natin. So, unplug muna natin guys. Off muna natin to bago natin buksan. So, mamaya, pagkatapos natin ma-check yung laman, pasilip natin yung mga features na dito. So, bali yung mga screw dito guys ay maliit. Yan, hindi siya ordinary na mga screw lang. So, ito, gamit tayo guys. Meron tayong maliit dito din. So, tanggalin lang natin guys. Papakita lang natin sa inyo kung ano yung pinaka laman nito. Sa mga nagtatanong guys kung saan to pwede mabili, available po ito sa Lazada. Meron din sa AliExpress kapag sa labas ka bibili. Dito sa Pilipinas ay Lazada. Tanggalin na rin natin guys yung screw sa ilalim para mabuksan talaga natin. Ma-check talaga natin guys. So, price nito guys, medyo mamahalin siya. Around 21,000 dito sa Pilipinas. Kaya bubuksan natin guys kung bakit siya sobrang mahal. So, isang screw na lang guys. Papakita natin. So, ito na. Parang ito na lahat yung screw. So, ito guys. Sisilipin na natin. Bubuksan na natin. Parang ayaw matanggal ah.
Hihilain lang natin guys kung pwede ba siya. You know, hirap naman tanggalin ng cover. Ay, ito guys. Ito na. Tanggal na to. Ayan. I-harap natin guys. Ayan. So, ito guys. Check na natin yung laman. Ayun, no? Napakasiksik guys. Yan, ito yung pinaka power supply niya. So, kapal ang kanyang board guys, oh. Sobrang kapal yung kanyang board. Yan, mga branded yung mga parts na ginamit pala guys, oh. Napaka solid. So, ito yung IC ng pinaka-amplifier. Napaka-solid pala guys yung laman. Kaya siya maganda yung audio. Siyempre, malakas din. Tapos, may kamahalan. Yan. So, original po siya guys ng SM SL AL400. So, ito yung pinaka-power supply. Silip natin. Yun, no? Ayan. Napaka-solid guys yung parts na ginamit, oh. Hindi basta-basta. So, balik natin. So, ito yung kanyang pinaka-main amplifier guys, IC. Nakita natin, oh. Yung pinaka-out. So, dito na side. Ayan, oh. Naka-separated. So, overall guys, ito yung laman niya. Napaka-solid guys. Tapos, branded yung parts na ginamit. So, balik na natin yung kanyang cover para mapakita ko na sa inyo yung kanyang pinaka-features sa harap. So, ayan guys, nabalik na natin yung kanyang pinaka-screw sa likuran. So, ngayon guys, papakita natin yung mga features niya dito sa kanyang display. So, ito, pinutin natin to. Ayan. So, yung input. So, kapag dito tayo sa input guys, pindutin din natin to. Ayan. Tapos, pwede tayo mag-select. Yan. So, sa pag-select guys, ay ikutin lang natin to. Yan. Dito siya sa casual. So, input, UX input, Phono input, USB, Bluetooth, optical, coaxial. Yan. So, yan yung makikita natin guys sa pinaka-input niya. Yan. So, pindutin natin. Tapos, pwede na tayo maglipat. Yan. So, sa filter, check din natin. Ito yung makikita natin sa filter guys. Yan. So, hindi pa natin kabisado yung kaniyang mga features dito. Gaya nito, filter niya. Yan. So, dito naman guys sa subwoofer. Pindutin natin. So, makita natin subwoofer, low pass, filter. Yan, pwede natin i-up. Yan, pwede natin siya ma-adjust. So, babalik lang natin sa normal. Pace. Yan, subwoofer. So, yung mga hertz niya guys, makikita din natin dito. Exit. So, dito naman guys sa kanyang equalizer. Yan. Papakita natin. So, sa equalizer guys, ito yung makikita natin. Mayroong bass. Yan, ma-adjust natin yung kanyang dB. So, 100 Hz. Pwede natin ma-select 120, 100 hanggang 80 Hz, 60 Hz to 60 Hz, galing 60 Hz, 80 Hz, 100 and 120 Hz. Tapos, yung kanyang pinaka dB niya, pwede din natin diyan i-up. Yan, no? So, napakaganda guys itong klase na product. Yan. Meron din dito yung Q.
So, dito nun guys, yung kaniyang mid. Makita natin yung mid. Merong 500 Hz, 1 kHz, 1.5, 2.5 kHz, tapos dB. Pwede rin natin ma-adjust. Yan. Dito naman guys sa treble, yung makita natin sa treble is 7.5 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz, 15 kHz. Yan. So, yan yung mga overall niya guys. Yan. Galing bass, mid, and treble. So, dito naman tayo guys sa kanyang loudness. Check natin kung anong meron dito. So, yung loudness guys ay on-off lang siya. Ayan. So, dito naman tayo sa Phono Select. Check natin kung anong meron. So, yung nakalagay dito guys ay MM and MC lang. Tapos, CEC. Check din natin kung anong meron. So, on-off din. Tapos, dito yung kanyang pinaka main settings. Yan. Yung language, pili sa English and Chinese. Yung dimmer, backlight, tsaka reset. Yan. So, kung ano yung settings natin na ina-adjust doon, kapag naka-reset tayo is babalik siya sa default or pinaka normal na settings na naka-save dito sa amplifier na to. Ayan. So, yan lang guys yung features na dito sa amplifier na to na SMSL AL400 na high resolution power amplifier. Ayan. Tapos, sa mga nagtatanong kung ilang watts to, ito papakita natin. Yung pinaka watts niya. Sa base sa kaniyang manual guys, yung output power niya, RMS, yung kaniyang stereo 4 ohms, meron siyang 165 watts times 2 or 165 per channel. Tapos, stereo 8 ohms naman guys ay 85 watts times 2 or 85 watts per channel. Yan. Pero doon sa ginawa nating sound test sa previous vlog natin ay 2,000 watts yung ginamit natin. Short test po yun guys, yung ginawa natin. Sinubukan lang natin sa matataas na wattage. Pero, goods naman siya kahit mataas yung watts na speaker na niload natin. So, normal lang naman yung amplifier. Ibig sabihin na goods talaga yung amplifier. Kayang mag-load ng mataas na wattage. Pero kapag yung maganda talaga guys, para hindi masira yung ating unit, is kailangan proper matching lang. Kung ano yung watts ng ating amplifier is yun din yung imamatch natin na speaker. So, pwede tayo mag-load dito guys ng 200 watts. Ayan. Or 300 watts. Ayan. Kasi RMS naman to. So, goods na goods po dito guys. Around 200 to 300 watts na speakers. So, 2 hanggang 4 na speaker yung pwedeng ma-load natin dito. Ayan. So, kayang-kaya din to guys sa 500 watts, no? Yan, kung naka 8 ohms lang. Para stable yung ating amplifier. So, overall guys, yan yung lahat na features tsaka yung kanyang laman. So, sa next video, papakita din natin to kung paano natin magagamit sa karaoke. So, ilang guys yung video natin. Maraming salamat tsaka God bless. Ingat tayong lahat.